Nananawagan na ng tulong ang mga komunidad sa Maguindanao na labis na apektado ng matinding tagtuyot. Dahil sa mga natutuyong taniman doon, wala na raw halos makain ng ilang pamilya. Maswerte ng araw kung makakain sila ng isang beses sa isang araw. Ulam ng gulay ko yung asawa ko magkataon. Mga tira-tirang laman ng kinudkod na niyog ang inangatan ng 2 taong gulang na anak ni Aling Maria Luz Garcia. Panlaman siya na rin daw ito, lalo't alauna na ng hapon, pero hindi pa raw sila kumakain ng pananghalian. Sa mga oras na yon, naghahanap pa raw ng gulay sa tabing ilog na pwedeng iluto ang asawa ni Aling Maria Luz. Dati may mga gulay silang nakatanim sa paligid ng kanilang kubo, pero dahil sa sobrang init, maging ang gulay na tanging maaasahan sana nila nangamatay na rin. Sa baba ng kanilang kubo, may nakasalang namang bagong lutong yellow corn na pinampapalit sa bigas. Wala kasing maaning palay dahil sa init. Pagkain daw sana ito ng mga alagang manok o ginagamit sa paggawa ng feeds. Pero maging ito, tsinatsaga na raw nilang lutuin para may makain. Ngayong tag-init, ang asawa ko kung saan ang mayroong harvest na huli-huli doon siya nagka-harvest at saka ipagiling padala sa amin dito. Naghahanap ako ng matahi-tahian na sapatos, wala talaga, tiis kami ng ganito. Dagdag pasakit pa kay Aling Maria Luz ang sinapit ng kanyang panganay na anak na babae. Nawala raw sa katinuan ang kanyang 19 anyos na anak. Marahil ay dahil umano sa depresyon dulot ng kahirapan. 3 bahay na raw ang kanyang sinunog, pati na ang kanilang tahanan. Dati na raw na ipatingin sa espesyalista ang anak pero dahil na rin sa kahirapan, hindi kinaya ng pamilyang ipagpatuloy ang pagpapagamot. Hindi namin nakalain na siya pala'y sinunog yung bahay namin. Ngayon saan kami papunta, wala na akong alam kung saan kami papunta. Nahalo na yung gutom, isip niya. Tapos ito ang buhay namin ganito. Bumalik yung ano niya kasi walang nang makain. Tapos minsan binibigyan din namin ng konti-konti yung nanay ko. Kabilang ang pamilya Garcia sa mga komunidad ng katutubong Teduray sa South UP, Maguindanao na nakararanas ng matinding epekto ng El Nino. Ang mga balon at maliliit na creek sa komunidad tuyo na. Halos 2 buwan na raw na hindi umuulan doon. Ang mga pananim na mais, bagamat may mga bunga, wala naman daw lamang butil. Maswerte ng araw kung maibebenta pa ang ilan sa mga ito. Ang mga pananim na palay naman na natuyo na rin, ipinapakain na lang sa mga baka. Maka-harvest kami ng 100 or 90. Ngayon siguro mabuti na lang may 20 sacks o 15 sacks na lang talaga. Gross pa yan. Ayon sa mga leader ng mga katutubong Teduray at Lambangian, kailangan ng manghimasok ng national government sa kanilang problema. Hindi lang po paghihirap, talagang gutom na talaga yung dinadanas ng mga tao. Mapasalamat ka kung makakain ng isang beses isang araw. Nagsasagawa na raw ng assessment ang ARMM Humanitarian Emergency Action Response Team para mapag-aralan kung anong tulong ang may paaabot sa mga apektadong komunidad. Sa Kidapawan City, nagkabitak-bitak na rin ang mga palayan sa barangay Linangcob. Ang mga irigasyon ni hindi makitaan ng bakas ng tubig. May nakaschedule daw na patubig doon ng gobyerno sa susunod na linggo pero mukhang hindi na raw nito maisasalba ang mga pananim. Ang isang balon sa kabilang barangay, pinalaliman na para may makuhang tubig.